Planong itrapment si Yana, Roxy at Rhea para makunan nila ng ebidensya na isa talagang manyaki si Dr. Max. Nakipagkita si Rhea kay Dr. Max para papirmahan niya ang kanyang certification, ngunit umiral na naman ang pagkamanyakis ni Dr. Max at tinangkaan ulit niya naghasain si Rhea. Buti na lamang nakaligtas si Rhea at nakunan niya ang lahat ng ginawa ni Dr. Max sa gabi na iyon. Kinabukasan, pumunta si Rhea sa ospital para ipatuloy niya ang kanyang kaso para kay Dr. Max at ngayon may ebidensya na sila. Sinabihan siya ni Dr. Gonzales na kung pwede ba pakiusapan na magkaroon sila ng agreement kapalit ng pag-urong sa kaso niya kay Dr. Max at tinanong niya ito kung ano ang kanyang gusto. Nagtanong si Rhea kung ano ba ito. Susuhulan ba siya? Babayaran ba siya nito para tumahimik? Ang sabi din ni Roxy na pagkatapos, ibabalik niya sa ospital si Dr. Max at hindi sila papayag nito, itutuloy pa rin nila ang kaso kay Dr. Max. Sinabihan ni Dr. Gonzales si Roxy na isipin niya ang kanyang anak na si Dr. Kevin. Ang sabi ni Roxy ng kanyang ating pinaka-importante sa ngayon, siya ang inabuso at nabastos. Siya ang magdidesisyon nito. Ang sabi ni Rhea na itutuloy niya ang kanyang kaso para kay Dr. Max. Kailangan na matigil ang pang-aabuso ni Dr. Max. Siya ang sumisira sa pangalan ng ospital na ito. Gayon pa man, nilapitan ni Doc Kevin si Roxy upang humingi ng apology sa ginawa ng kanyang ama at pati na rin sa nangyari nung nakaraang dinner at sana hindi siya madidisappoint nito. Ang sabi ni Roxy, disappoint? Siya naman ang disappoint sa kanyang mga magulang. Ito ba ang kanilang pag-aawayan na kapag tumagal na sila sa kanilang relasyon, yung anak niya at yung ipaglalaban niya ang kanyang ate Rhea? Ang sabi ni Doc Kevin na hindi naman, lalo na kung nasa tama siya nito. Ang sabi ni Roxy na ibang-iba ang kanyang mga sinasabi noon, ginawa lamang ba niya ito ngayon para magkabati silang dalawa? Ang sabi ni Doc Kevin na hindi ito totoo. Ngunit hindi naniwala si Roxy sa mga sinasabi ni Doc Kevin at hindi niya ito pinatulan dahil ayaw niyang makipagtalo ngayon at sinabihan niya si Doc Kevin na disappointed siya nito sa kanya. Gusto makipag-usap ni Doc Kevin kay Roxy pero ayaw makipag-usap ni Roxy kay Doc Kevin dahil marami pa siyang dapat asikasuhin at gagawin. Noong nalaman ni Sky ang ginawang entrapment ni Rhea kay Dr. Max, sinabihan niya ito na delikado ang kanyang ginawa. Ang sabi ni Roxy, nandyan naman sila ni Yana para bantayan ang kanyang ate Rhea. Ang sabi ni Rhea na okay na at nakakuha na sila ng ebidensya. Mga ilang sandali dumating si Archie para ibigay sa kanilang mga pagkain. Nagulat naman si Sky dahil si Archie talaga ang nag-serve sa kanila ng pagkain. Dito na nga humingi ng pabor si Archie kay Roxy kung pwede ba niyang hiramin ulit si Riley this weekend dahil birthday naman na kanilang anak nito at very first time niya na makasama si Riley sa birthday niya. Plano sana niya na bigyan niya ito na birthday party si Riley. Nagtanong si Rhea kay Archie kung sila lang ba magpa-party nito at hindi ba pwede kasama ang ina. Ang sagot ni Archie kung papayag si Roxy na sumama na rin sa kanila pero parang hindi naman. Ang sabi ni Roxy na hindi talaga siya sumama nito dahil may plano na sila na pumunta sila sa Papa Bear Burger, doon kasi favorite na place ni Riley at excited na rin siya na maglaro sa arcade. Nakiusap si Archie na kahit sandali lamang, ang sabi ni Roxy na pag-isipan muna niya pero mukhang malabo na pupunta siya nito. Nagtanong ulit si Archie kung ano ba talaga, pag-isipan o malabo. Ang sabi ni Roxy na 1% pag-isipan at 99% sa malabo. Ang sabi ni Archie na kahit 1% na chance kakapitan pa rin niya ito na makasama lamang silang dalawa. It's a perfect gift na kasama ni Riley ang kanyang buong pamilya, pati na si Z, si Rhea at si Sky na kasama rin sila. Hindi na nga pumayag si Roxy na hiramin ni Archie si Riley, kaya naging malungkot si Archie nito. Sa pag-uwi ni Z sa kanilang bahay, masaya niyang ipinakita sa kanyang kuya ang kanyang pinamili. Nagalit si Archie dahil uubusin lamang niya ang kanilang pinamana na kanilang mga magulang sa mga damit niya. Ang sabi ni Z na hindi ito para sa kanya, kundi para sa birthday ni Riley. Ang sabi ni Archie na ipadala lamang niya ito sa bahay ni Roxy dahil hindi sila pinayagan ni Roxy na hiramin si Riley. Nalungkot si Z nung hindi nila makasama si Riley sa birthday niya at sinabihan niya ang kanyang kuya na kung kailangan nilang magmamakaawa kay Roxy para pahiramin si Riley sa kanila, gagawin nila ito. Ngunit ayaw magmamakawa ni Archie kay Roxy. Nagtanong ulit si Z sa kanyang kuya kung bakit, dahil ayaw niyang mapahiya. Hindi ba niya gagawin ang lahat para kay Riley?
Sa dami na kanilang pinagdaanan, hindi rin ba niya magagawa ito? Kaya napag-isip ni Archie na tamang mga sasabi ng kanyang kapatid, ayaw niyang mag-give up hanggat hindi niya mababawi ang kanyang mag-ina. At ayaw niyang i-push, baka mas lalong magagalit si Roxy kapag pinilit niya ang kanyang karapatan kay Riley. May plano rin si G para makuha ni Archie ang kanyang mag-ina mula kay Doc Kevin. Habang si Rhea, kinukulit niya si Riley upang maglaro sila nito. Ngunit ayaw makipaglaro ni Riley sa kanyang tita Rhea dahil gusto niyang makipaglaro sa kanyang ama. Nakita naman ni Roxy ang ginawa ng kanyang anak para sa kanyang ate Rhea. Kaya humingi siya nito ng sorry dahil mas lalo lamang siyang na-stress kay Riley. Ang sabi ni Rhea na hindi naman siya na-stress ni Riley, natutuwa pa nga siya nito at masaya na siya dahil nakakulong na ngayon si Dr. Max. Ang kanilang problema ngayon si Riley dahil hinahanap niya palagi ang kanyang ama. At sinabihan ni Rhea si Roxy na pumayag na siyang makasama ni Riley ang kanyang ama dahil birthday naman ng bata. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa High Street. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!